From DWAD, si Cathy. Narito pa ba si Cathy? Present. Magandang umaga po sa inyong lahat. My first question, actually, I have a lot of questions Nagawa ko kanina. And meron pang text message din para kay Mr. Mahuka. Actually, sir, I don't know kung kayo po ay nasubukan nyo na pong gumala. Kahit saang lugar na pwede po kayong gumala at makita nyo yung totoong kalagayan ng marami nating kababayan. Actually, ang tunay na kalagayan at nararanasan ng maraming Pilipino ngayon, sir, ay patuloy na pagkagutom. Kawalan ng pagkain na maihahapag sa lamesa sa loob ng isang araw ng isang karaniwang pamilyang Pilipino. Ang pinakamatindi, lumalawak at dumadami ang krimen tulad ng pagnanakaw. Marami ang dating kayang magbayad ng upa ng bahay, pero ngayon, lalo na paghating gabi, nagkalat ang mga pamilyang natutulog sa tabi ng kalsada at kariton. Hiwalay pa rito yung mga informal settlers, sir. First question, ang batayan po ba ng ahensya ninyo para sabihing bumubuti ang kalagayan ng bansa ay ang SWS lang? Second question, sa tingin nyo rin po ba ang bansang Pilipinas ay hindi madadamay sa pagbaba ng credit rating ng mga higanteng bansa tulad ng US? Pangatlong question, ano po ang masasabi nyo sa pagbabalik o pagsusulong ng Glass-Steagall ni Senator Perry Clark ng US? Kasi ako, naniniwala po ako kasi, sir, na maapektuhan po tayo ng credit rating downgrading ng mga higanteng bansa katulad ng US. Yes. Thank you for the question. Opo, nakagala naman po ako at saka kami rin naman hindi rin naman kami mayaman. Kami rin naman ay galing sa mahirap na pamilya at marami rin naman sa aming mga kamag-anak ay nararamdaman at parte ng masa. Ngayon, tungkol naman ho dun sa diretso sa inyong sagot, ang amin pong basihan tungkol sa state of the economy, in particular with regard to poverty and poverty reduction measure, hindi lang naman po ang SWS, kundi lahat po ng data na available, kung ano man ang mapublish dyan, whether studies ng independent studies, ng think tank, ng kung ano man mga survey agencies, at kung anong mga data agencies, ay kinukonsider po naming lahat. Pero hindi naman ho siguro natin maikakaila ng SWS din ay merong stature as an independent agency. So anyway, on the basis of their data, makikita naman din talaga na katulad nga nung nasabi ko na, the number of hungry Filipino families went down by 1.1 million families. In June, that was the latest, compared to the March 2011 figures. So, wala naman po kaming data na nakukuha na labag sa statistika na ito. Kung meron po, baka pwede ho niyong i-present. Kasi wala kaming nakikitang data na contradictory evidence. So, the evidence we have right now is it's very effective. The interventions are very effective. And no evidence was presented to the contrary. On the US credit rating downgrade, katulad na nga ho ng nasabi ko sa aming simulation studies, sa aming quantitative studies doon sa NEDA, hindi ho dapat mabahala ang ating mga kababayan kasi napakaliit lang talaga ng epekto nito, ng direct. Kasi nga po, kapag nag-slow down ang nag-i-slow down na sila dati pa. Ngayon may additional points ng slowdown. So tatama yun sa atin, posible through credit channel, through trade channel and through remittance channel. At pag kinalculate ho natin, napakaliit lang talaga noon.
0.11% of GDP. Maliit na maliit lang ho yun. Ang trade channel po doon, 0.03. Ang remittance channel, 0.08. So, siguro naman lahat ng tao mag-agree na ang 0.11 ay isang napakaliit lamang na impact. Yun ho yung aking sagot. Thank you. Okay. Po akong last, yung third question, ano pong masasabi niyo dun sa pagsusulong ng Glass-Steagall sa US? Can you please remind me what that is about so I can recollect that Glass-Steagall Act? Actually po, eto po yung mukhang po Hindi, yata. pagsulong, hindi ba? Ano po Hindi, reinstatement po. Ano? Actually, it's a question eh. Okay. Nandito po, text po sa akin ng Okay, isang okay. texter ko. Dali lang sa check ko. Hindi, kasi yung Seagal Act under the Reagan administration, inalis niya yung mga capital restrictions regulatory restrictions sa financial market. Ito po yung text ko, sir. Text po nung tao. It seems so evident that world financial crash isn't over yet. What the world has witnessed, typified by the Lehman Brothers in 2008, is about to hit the world again with the far greater magnitude. There is now been a clarion call from economists and leaders around the globe in bringing back the Glass-Steagall Act, most especially in the U.S., where Senator Perry Clark called for reinstatement of H.R. 1489 or Glass-Steagall Act, and even demanding to oust Obama out. When these things blow, we know it will be a hyperinflation situation worldwide. What is the NEDA doing to prepare our country when or before these things hit us? Actually, that's the exact For NEDA. Well, text. ako lang, That's for you. Okay, for me lang, what I know about that is, yun nga ang isang sinasabi nilang problema noon, no? Yung rinipil yung batas na yun under the Reagan administration. So nawala na yung mga strict yung restrictions on conflict of interest, di ba? On trading and all that. So, well, that's the US, no? If they learn from that and they want to push that again, it's fine. On how it impacts on us, far as I know, all these past 5-7 years, medyo inayos natin, marami tayo, yung ating banking system, no? Hindi tayo, medyo sound tayo dyan, no? Hindi tayo, tulad ng US, inalis nila yung karamihan ng mga restrictions. Pero let NEDA take over. Tama po nag-agree po ako kay Yusek Cristobal. Katulad nga nung na-mention namin, kasi yung ibang mga tao nananakot na parang napakalaki ng impact sa atin nung credit rating downgrade. Pero ang aming numbers, ang quantitative calculations namin, yun, napakaliit lang talaga nun. So, mabahala pa tayo kung tinakot natin sila. Baka mas madagdag pa yung impact. Pero kahit yun, yung indirect effects, tinatawag nilang through the wealth channel or credit channel, maliit din yun. So, pero ganun pa man, inihanda na nga namin ang mga possible countermeasures. Katulad nga nung nabanggit na yung ASEAN integration, kapag pinush po natin yun at tinake advantage natin yun, kasi nag-i-slow down ngayon ng US at ang Europa, pwede tayong, ang ASEAN naman medyo malakas pa ang emerging markets. So pag mas nag-integrate tayo doon, ang mga indicative numbers sa mga studies nga po, kapag totoong nabuo yung ASEAN Economic Community, ang Pilipinas, ang exports niya mag-i-increase ng 45.5% and yung GDP 3.2%. 3.2% in relation to 0.11%. Yun pa lang. Paano pa pag aggressively expand pa natin yung exports natin in other markets na katulad nung na-mention ng mga kasama natin sa DTI, yung mga under the Philippine Export Development Plan, pati pa yung ating reinvigorating the domestic economy through infrastructure
projects, conditional cash transfer, community-based employments, one town, one product program, information campaigns. So, nakahanda na po yung mga countermeasures na yon. At nabanggit ko na rin po nung una kong sinabi. Thank you.